Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee na nakatutok po sa atin. Tuloy na po ang rally ng Iglesia ni Cristo. Paglilinaw, ito daw po ay peace rally, ibig sabihin mapayapa. Pero may nakarating sa atin ka-coffee, actually confirmed na, no? Tuloy na po yan. May nakarating po sa atin na confirmed na po yan sa January 13, 2025. Bagamat wala pa pong official confirmation mula sa pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, pero tuloy na raw po yung pagkilos na yan. Pero ang pagtitiyak po ng Iglesia ni Cristo, ito po ay peace rally. Ayaw daw po nila manggulo. Mapayapa po yung kanilang pagkilos. At suporta para kay PBBM. Taliwas sa mga sinasabi ng mga DDS na kakampi ni Sara yung mga magkikilos protesta. Yes, ayaw nilang ma-impeach si Sara Duterte, yan ang kanilang panawagan. At suportado daw po nila yung kagustuhan ng ating presidente na wag na mag-proceed dito sa impeachment. Ang problema, gagamitin sila ng mga politiko. Yung mga tatakbo sa pagka-senador, gagamitin itong pagkakataon na ito, itong kilos protesta na ito, actually hindi kilos protesta, itong peace rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, gagamitin ng mga politiko para mangampanya. Oy, huli kayo dyan, ka-coffee. Ito na po yung kanilang pagkakataon kasi malaking gathering ng mga tao eh. Iba't ibang lugar pala ito, ka-coffee. Kaya nakarating sa atin, nationwide po pala ito. Hindi lang dito sa Luneta, actually yung ibang kumakalat, Liwasang Bonifacio daw, ka-coffee. Hindi lang dyan. Sa iba't ibang probinsya, magkakaroon din daw po ng pagkilos. Yung iba naman, nasobrahan sa yabang. 2 million daw sila. So sa isang lugar lang, 2 million. Yung isa 1 million. Naku, hindi totoo naman yan. Huwag nyo nang i-exage. Sige na, magkikilos protesta na kayo dyan, solid kayo dyan, pero huwag nyo na pong i-exage. Yun nga lang, bantayan ninyo. Yung mga politiko, para sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ingatan ninyo. Kasi baka magamit kayo nito mga politiko na ito, na mga kakampi ni Sara Duterte, para isulong yung kanilang kampanya. Dinakatipid na sila dyan, di ba? Ibig na mga kampanya sila, gagastos sila ng sarili nila para mag-gather ng mga tao, gagamitin na nilang opportunity yan. Pagkakataon na po sa kanila yan para, syempre, makakuha ng mga botante. May mga netizens tayo, ka-coffee. May sinundan tayong isang influencer, no, na tinalakay niya itong rally, itong peace rally ng Iglesia ni Cristo. At may mga lokasyon silang ibinigay, hindi ko lang alam, ka-coffee, baka meron po tayo mga BBM supporters na miyembro po ng Iglesia ni Cristo. If you can confirm kung ito po yung mga lokasyon, ito totoo. Sabi po ng isang netizen, basahin natin ito. Ilan sa mga lokasyon kung saan gaganapin ang aktibidad na isasagawa po ng INC. Sa Manila daw po, Liwasang Bonifacio. Pero alam ko luneta ito, ka-coffee. Again, hindi nga malinaw, hindi finalized, kasi nga wala pang official statement mula sa Iglesia ni Cristo, pero totoo daw po yan. Actually, ang nakarating nga sa atin daw, para maiba raw po kung totoo ikaw ay miyembro ng Iglesia ni Cristo at ikaw ay joiner lang, kumbaga makikisali ka lang dyan, may uniforme daw. Pero ayaw daw po ilabas pa yung mga disenyo kasi baka daw po magaya yung disenyo na ilalabas ng Iglesia ni Cristo o t-shirt daw po para po sa kanilang mga miyembro. So para ma-identify mo kung sino yung miyembro ng Iglesia ni Cristo at sino hindi, may mga t-shirt daw po yan. Kumbaga may mga uniforme. So kung hindi naka-uniforme, most probably sila po i-joiner, gustong makihalubilo. Kung inyong matatandaan, may mga DDS vloggers po na nakikiusap sa INC na isama daw po sila. Pero ang kanilang promise, hindi sila manggugulo. Kasi alam naman natin magugulo itong mga to di ba? Tinataboy nga yung media Tulad ng ginawa nila dyan sa EDSA Sa rally nila dyan sa EDSA, tinataboy nila ang media. So posible, once na mag-join itong mga DDS supporters na ito, baka gumulo yung peace rally ng Iglesia. Pero sabi naman ng Iglesia, sige, again, hindi ito official kasi wala namang nilalabas na official statement. Pero base po sa kanilang mga supporters, invited daw po kahit na sino gusto makilahok. Pero yun nga lang, para magkaroon ng identification, naka-uniforme daw po sila. Pero yung design ng t-shirt, hindi pa raw po inaanunsyo. Pero naghahanda na raw po, pinaghahanda na raw po yan ng iba't ibang lugar. Ito yung mga lokasyon na nakita natin dito. Sa Misamis Oriental, sino po taga dyan, gaganapin daw po yan sa Plaza Divisoria, Cagayan de Oro. Sa Palawan naman po, sa Provincial Capital of Palawan. Sa Isabela Sports Complex, dyan po sa Iligan. At sa Agusan del Norte, sa Butuan City Sports Complex. Pagdating naman po sa Iloilo, gaganapin daw po yan dyan sa Freedom Grandstand, dyan po sa Iloilo City. Sa Cebu naman, sa Cebu City, SRP Cebu City, hindi ko alam kung saan yan ka-coffee. Sa Ilocos Sur, meron din daw po dyan sa Vigan, pero wala pa daw po specific location. At sa Albay, dyan sa Sawangan Park,
dyan po sa Legazpi City. Yan po yung mga nakuha natin, nakita natin sa online na mga posible daw pong pagdausan ng peace rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Huwag kayo magpagamit sa mga politiko na makikisawsaw po sa inyo, makikijoin sa inyo. Kasi hindi nyo rin alam kung anong klaseng mga tao yan Anong klase mga politiko yan Mamaya corrupt din yung mga politiko na yan, gagamitin kayo. Di ba? Huwag kayo magpagamit. Doon kayo sa tama, doon kayo sa totoo. Sabi pa ng isang netizens, dapat hindi nakikialam sa politika. Buti sana yung pinagtatanggol na politiko ay malinis at walang bahid ng korupsyon. Uy, yun nga. Tama, may punto. Kasi mamaya, sino yung mga pupunta mga politiko dyan? Mga kaibigan ni Sara. Kasi pinagtatanggol doon nila si Sara Yung mga politiko na nandiyan, malilinis ba yan? Tiyak ba kayong malilinis kayo dyan? Tama itong sinasabi ng isang netizen. Malinis ba yung politiko na susuportahan ninyo? Again, pronto pang gagamit kayo. Yung rally na gagawin ninyo, pronto pang gagamit yan. Hindi baka, gagamitin at gagamitin kayo ng mga politiko na magiging joiners, pupunta dyan sa kilos protesta na yan. And alam ko naman, I think Ka-Coffee, hindi naman basta-basta mauuto ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na kapag nag-join kayo dyan sa rally, automatic suportado kayo. Hindi naman ganun yan. Di ba? Marami naliligaw na, may mga nakikipag-meeting na po ng mga senatorial aspirants, pero hindi ibig sabihin na kahit magpunta kayo dyan, kayo na ang i-endorso sa 2025 senatorial elections. May isa pa po nag-comment, sa amin din po sa Iligan Isabela gaganapin. Ilagan Isabela gaganapin. Sa Caraga Region, meron din daw po dyan sa Cagayan City. Basta buong mundo po yan. Totoo ba? Buong mundo ba yan? Meron din ba sa Amerika? Meron din ba sa Europa? Sige, ewan ko, baka sobra naman to sa yabang. Huwag naman sobra. Kasi may nabasa ko, ano daw yan 1 milyon, 2 milyon, isang lugar lang. Ay, good luck. Kung totoo yan, 1 milyon na yan, 2 milyon. Kung paano nyo mag-gather yung mga tao na yan. Huwag naman mayabang. Sige, totoo na. Solid kayo dyan. Marami kayo pupunta dyan. Pero wag naman sobra. Nasobra naman tayo sa 1 milyon at 2 milyon sa isang lokasyon lang. Sabi po, tama po, may t-shirt po kami. Kaya alam na INC ka. At walang nakakaalam kung ano ang design. Baka po kasi bagaya. Kaya ganoon na ang INC kahanda. Ayun ay sinasabi natin kanina. Ito, nabasa nga rin natin ito kanina. Na they are prepared. Handa na po sila. In fact, yung iba daw po naka-check-in na. Yung gaganapin daw dyan sa Luneta, dyan sa may bandang Maynila, naka-check-in na raw po yan sa mga hotel at patatapusin lang daw po nila itong pista ng itim na Nazareno at maghahanda na raw po sila. Ayan, mag-i-install na raw po ng mga portalet at kung ano-ano pa po yan na bilang kanilang paghahanda sa kilos protesta nila. Malawakang peace rally nagaganapin po sa January 13, 2025. Sa Region 5, dyan po sa Bicol, Distrito 7, gaganapin po sa Legazpi. I-confirm nyo Ka-Coffee kung kayo Iglesia ni Cristo, mas malalaman nyo po yan Ka-Coffee kasi mas familiar kayo sa nangyayari dyan. May isang nag-comment, Brad, bawal ang people power sa INC. Yan ang tandaan mo. Ang INC puro lang sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan. Correct. Ayan, reminder sa mga DDS. Malaya naman kayo sumali, Ka-Coffee, mga DDS, karapatan nyo sumali yan, pero huwag kayo manggulo. Kasi kung maayos ang INC, I think magiging maayos naman yung kanilang kilos protesta dahil mas disiplinado ito Ka-Coffee as compared sa ibang mga DDS na may pagkabalahura, may pagkabastos. Ayaw nila manggulo. Walang people power, kundi payapa Ka-Coffee. Walang kaguluhan. So yung mga joiners dyan, yan, pwede naman daw po kayo mag-join. Huwag lang kayo manggulo. Kumbaga yung manners ninyong hindi kaaya-aya, iwanan nyo sa bahay. Huwag nyo dalhin. Huwag na kayo mandamay, May isa pa po nag-comment, nationwide po ang kilosang rally na Iglesia ni Cristo. Again, paglilinaw, ito po is peace rally, bilang pagsuporta kay PBBM base po sa unang statement na inilabas po ng isang anchor dyan po sa Net25. Hindi nila pababagsakan ng gobyerno. Hindi nila ipapanawagan na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. To be exact, ang gusto po nila, suportado nila yung stand, yung paninindigan ng ating presidente na ayaw niya na magkaroon ng impeachment, ayaw niyang ma-impeach itong si Sara Duterte. Kung ganyan nga, dapat nga magpasalamat kayo. Diba? Mga DDS, magpasalamat kayo. Yan yung stand ng ating presidente. Kasi kung makasarili ang presidente, i-allow niya yan. Sige, impeach na yan si Sara. Pero hindi Hindi makasarili ang presidente at ayaw niya rin ng gulo. At alam niya yung cost. Alam niya yung
hirap at haba ng proseso na pagdadaanan ng impeachment kung dadaan tayo dyan. Kumbaga, kung mauun siya magiging hindrance yan para sa tuloy-tuloy na pag-asenso. But, trabaho, mandato ng Kongreso na dinggin ang anumang impeachment complaint. Diba? Kung hindi gagawin ng House of Representatives yan, kung basta na lang nila reject yung impeachment complaints, tatlo yan ka-coffee na inihain dyan sa House of Representatives, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. Hindi nila ginagampanan yung kanilang mandato na harapin ang anumang impeachment complaint. Trabaho po nila yan. So kung hindi nila papansinin yung tatlong reklamo na yan, yung tatlong impeachment complaints na yan, sisingilin kayo naman taong tabayan. Diba? Kasi ang sabi nila, kapag ikaw ay politiko na nag-agree ka, pumirma ka na ma-impeach si Sara Duterte, hindi ka raw suportahan ng Iglesia ni Cristo. I don't think naman na ganyan yung magiging setup, magiging ganyan yung mindset ng Iglesia ni Cristo. Kasi trabaho nyo yan tungkulan yan ng mga mambabatas at kailangan nilang gawin yan. Alam mo, ang laban na lang ni Sara Duterte dyan para hindi siya ma-impeach, makakuha siya ng enough votes dyan sa Senate. Kasi for sure, lulusot yan. Sa House of Representatives, lulusot yung impeachment na yan. Yung kinakailangan nilang boto para mag-proceed yung impeachment na yan, mag-proceed sa trial dyan sa Senado, madali lang po yan. 2/3 ba yan? Lusot pa agad yan. Di ba? Dalhin na agad sa Senado yan. Sa Senado, medyo mahirap-hirap ang laban dyan dahil marami pa rin pong mga supporters si Sara Duterte. Pero again, ma-impeach man o hindi, ma-convict man o hindi, itong si Sara Duterte, kailangan nilang gawin yung trabaho nila. Kasi nga, mandato nila yan. Hindi sila pwedeng makinig o hindi sila pwedeng magpapigil dahil sa kilos protesta na ito, dahil sa peace rally na ito ng Iglesia ni Cristo. Isang araw lang naman itong rally. After that, makakalimutan na. Alam nyo na magka-coffee, yung sitwasyon dito sa Pilipinas, mainit yung usapin ngayon, kinabukasan, limot na yan. Diba? Mahirap ma-sustain ang problema o ang kasikatan ng sa isang politiko, ng isang usapin. Masapawan lang yan, may panibagong current events lang yan, hindi nasapawan na yan. Tapos na agad yan. So, lilipas din yung rally na yan, January 13, sige, as long as peaceful yan, dahil di ba nila ibabagsak ang presidente dyan At least yan ang malinaw. At pagtitiyak din naman ng mga miyembro, ayaw nila ng people power. Gusto lang nila ng payapa, payapa na pagkilos. Lilipas at lilipas din po yan. May isa pa po nag-comment, hello po, Happy New Year po. Dito po sa Butuan City, gaganapin ng peace rally ng INC. Kami pong mga kapatid ay narito sa distrito ng Tandag City. Surigao del Sur ay nakahanda na po na makikipagkaisa sa natatanging gawain ng INC. Dito sa aming distrito sa Bohol, higit 5,000 po kami pupunta sa Cebu para sa peace rally. So medyo marami-rami sila dyan ka-coffee at sinasabi naman nila solido sila dyan at iba't ibang bahagi po yan ng Pilipinas sa kanilang pagdadausan nitong kilos protesta na yan. Ang hinihintay natin ka-coffee yung official statement mula sa Iglesia ni Cristo kasi ito po yung mga nakarating lang din po sa atin and I think verified naman yan bago natin ibalita yan mukhang hindi naman fake based on our assessment pero mas maganda pa rin na makatanggap tayo o makakuha tayo ng official statement mula sa Iglesia ni Cristo patungkol po sa kanilang kilos protesta na nalalapit po sa January 13, 2025. And hopefully maging mapayapa po yan. Huwag kayong magpagamit sa mga politiko na i-advance sa kanilang sariling interest. Dahil yung iba dyan mga ngampanya lang. Huwag nyong ipagamit yung inyong bilang, yung inyong numero sa mga politiko na may mga sariling interest na siraan ng administrasyon, pabagsakin ng administrasyon at gagamitin yung inyong bilang para sila ay manalo sa pagka-senador, pagka-congressman o kung ano man yan. Alright, sige. Komento po ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, yung mga nasa Facebook. Pasayin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube naman po, please click lang po na subscribe at hit na rin po yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama and again, Happy New Year po sa inyo. Yan, bukas, January 2 na. Ayan, bakbakan na ulit, balik na ulit sa trabaho. Ang ating mga opisyal ng gobyerno, yung mga kawani ng gobyerno, yung mga nasa private sector, maging yung pasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral, balik na po yan. So tayo, mas tututok pa tayo ka-coffee sa mga usaping politika para kayo po i-updated din sa mga kaganapang political dito po sa Pilipinas. Particular po yung mga ka-coffee natin na nasa ibang bansa na limitado po yung kanilang access sa media. Tutok lang kayo dito sa ating channel at mas magiging updated pa po tayo sa mga political events dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Bye-bye.